salamat po sa pagkakataong ito po at salamat sa opening prayer po ni Pastor Irene. Wala na pa akong mababanggit kundi ang Diyos po masalamat. I declare to you, Lord, magkakaroon ng katuparan ang prayer ni Pastor Irene sa inyo. Sa aming mga nasa rito, pag nakakapanood ng live telecast sa social media, sa aming mga pamilya, sa amin rin. Sa amin mismo, pinatayo rin ako sa kaya niyo po na patuloy pa rin po na paging tao ko po sa inyo magpagkos kayo po ang maniwari sa aking puso, kalwa at isip. Kaya niyo po nga huwag silang tumingin sa aking pagkos. Sa mensahe niyo po sila tumingin. Pinaunawa niyo po sa akin na kayo mismo ang pastor, kayo mismo ang preacher dito sa mga oras na ito. Halili po. Salamat o Lord sa katagumpayan ng mga ibabahagi sa bawat isa sa amin. At ito po sa amon namin dalangin sa bawat isa. Salamat sa pagkakita ng pag-ibig po. Diyos ang mga hari po. Amin na lang. Amen. Punit na damit eh. Magiging mo sa kaya. Sinisita na ako ng Indiano, pero nakikita punit na damit. So, ganoon tayo ka. But salamat kay God. At salamat doon sa nagbigay nito. Nagiging ako yun. Bigay na naman po ito. Sinagbigay, katawan ni Kuya Ed. Sa dalawang parang paano ko nalaki ako sa inyo? Parang masaya ako eh. Lord, sa pagkakataon to, handa na po ba tayo? So, patulugin mo muna natin mga session natin. Amen. Isang oras naman to. Kung pagka 2 oras to, patatagalin. But, concentrate po tayo sa mensahe. Gaya sinabi natin, huwag kayong tumingin sa akin, bagkos din, isa rin po kung makasalanan. Kagaya po ng bawat isa sa atin. Pinaunawa sa atin ni God na ang bawat isa sa atin ay nakagawa ng kanya-kanyang pamamaraan ng kasalanan. Kaya dito ako na-amaze dahil napakarami pala nagagawa ng kasalanan ng tao. Bakit nagkaganon? Dahil sa may kanya-kanya tayong pamamaraan ng kasalanan. Una, hindi sinasadyang kasalanan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mata, isipan, puso, higit sa dila. So, may sari-saring kasalanan tayong nagagawa. So, ang introduction po natin, in English ko na kaso wala ko sa Scriptura rito. The Old Testament, rest. Yun, introduction pa lang ito. Baba ka na. Old Testament. So, napakaraming kasalanan, di ba? Akala ko noon hanggang 39 lang eh. Wala pa rin itong usapang tumboy at bakla. So, pasok dito sa 500 at saka dito sa 67. Ba't naging dumami? Kasi nga di kanya-kanya tayong pamamaraan ng paggawa ng kasalanan. Hindi sinasadyang kasalanan sa mata, isipan, putot, dila. Magkakaugnay, magkakaibigan sa paggawa ng kasalanan. Now, Old Testament, there's around 500 sins and the New Testament around 67 sins. Specific sins, the Bible lists numerous actions and behavior that are considered sinful, such as idolatry. Sino po gumagawa nito? Adultery, murder, theft, lying, and many others. Dito sa kasalanan ito, binigyan tayo ng free will ni God. Dito papasok yung sinasadyang kasalanan at hindi sinasadyang kasalanan. So paano natin ito matatalikdan at patuloy natin paggawa ng kasalanan? Susugin po natin ang tuwid na free will ni God sa atin. Lalo na doon sa sinasadyang
kasalanan. Down mo eh. Baka Pataas mo. Ikaw po. Balik na lang ako. Kasi salamat tao lang po. Balik na lang. Yung down mo up eh. Hindi ka magkakagalis. Hindi, may pastor kami tutulong pastor. Yes, salamat kay God. Salamat sa pastor Ronald. So, minsan nagilintang natin puntahan. So, salamat din sa pagilintangan natin. Natututo pa tayo sa pero wala sasabihin na bubo. Kasi kung sabihin natin bubo, nasa dyan pa lang tayo, kumikita na tayo. May isip na tayo sa dyan. Kaya walang bubo. Tanga, mayroon marami. Kasi nabago. Now, salamat po sa pagtutuwid at specific singers, adultery, murders, and lying, and many others. But then, Adam's sins and original sin. Genesis 2:16, 17. Then Satan, the original rebel, took the form of a serpent and entered the garden. He tempted Eve to eat from the forbidden tree. And she said, Adam followed his wife and fell into sin. Dito pumasok yung free will. Nung sila ay maling lang ni Satan sa pamamagitan ni Eva. Dito naman papasok yung dalawang klase ng pagpapasakop ng babae sa lalaki. Naging senaryo rito, yung babae nagpasakop yung lalaki. Kay Eve. Bakit nagkagano'n? Nanisip ni Eve si Adan. Bagkos si Adan, binigyan ng pagpapaunawa, advice. Binigyan siya ng karunungan. Subalit nadali siya ni Eva. Sa pamamagitan ni Satan. So, damay po tayo. So, at salamat din sa free will dahil nga sa binigyan tayo ng karapatan mag-sowing to it na landas ni Lord Jesus Christ. So, Genesis 3:6 and when the woman saw the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and tree to be desired to make one wise. Nagiging wise sila sa doon, sa deception ni Satan. She took of the fruit thereof and did it, and she gave also unto her husband. Kawawa si Adan, damay tayo na biglang ni Eva sa pamamagitan ni Satan. That is original. Actually, hindi original eh. Bakit? Nung nilikha si Adan, malinis si Adan, purely clean. Hindi siya original sin. Ang magiging tawag sa kanya, natural sin. Also called inherited sin. Tayo naman tagapagmana. Mali nga lang natin, mali yung minana natin. Kasalanan. Then, Romans 5:12, we are all sinner collective in Adam and individually by our own action in Jesus. Dito papasok yung kanya-kanyang pamamaraan ng paggawa ng kasalanan. So, kaya dumami, 500 linggit. At saka sinasabi pa doon, na type of sins, ayan. Papakita natin yung types of sins. Ang dami po nila. Ayun. 3:6, yan. Yan. Roman 5:12. Type of sins, yes. Ayan po sila. So, pakipicture na lang po kasi yan, lahat nandiyan yung mga verse. So, hindi tayo maliligaw. Kung gusto nyo balikan nyo kasi maunawaan nyo ano magiging kaparusahan natin wala kay God
So, ayan pa po. Ay, mali po. Pero kasi, yan. Marami pa. Dito, ayan, ay adultery. Adultery. Then, yung gossip, yung paborito ng lahat eh, gossip. And then, marami po sila. Yan, itong pride ang nagiging dahilan na paratiling malayo tayo. Kaya hanggang hindi natin binababa ang ating pride, kahit dito tayo sa panambahan, mananatili tayong malayo. Bakit na gano'n? Si Lord Jesus kasi, as ang Diyos ng ari, ay hindi nakatingin sa masama, sa kasalanan. Bakit na gano'n? Dahil nung mga oras na binawian si Lord Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo ay at namatay, on the spot nag-close yung kalangitan, nagdilim. Ang pinapaniwagin dito ay hindi sila ayaw tingnan ng Diyos ang ari yung kasalanan inako ni Lord Jesus Christ. So, kung patuloy po tayo gagawa ng kasalanan sa harapan nila, mananatili po tayong malayo kay God. Then, the original says, Romans 5:12, we are all sinners collectively in Adam and individually by all our action and choices. Yes, yan. So, marami po sila. Pride, pinakawali pride. Pride. What is the sin? 1 John 3:4. God tells us what is right and what is wrong. This one. The Bible, whenever we do something that God tells us not to do, but ang problema, matigas po ang ating puso eh. Like lying to a friend, cheating on our spouse, or stealing something, it's wrong, it's sin in the good eyes. Ano sa tingin nyo? Tama po ba ito? Inside ni God o hindi? Especially sa katawang lupa. Panganga, lunya. Mabigat na kasalanan. Paano natin magagamit ang free will? May sabi nga ni God, may sinasadyang kasalanan, may hindi sinasadyang kasalanan. Kapag ang sinasadya natin kasalanan, yung alam natin magkakaroon ng kaparusahan, sa pisisitan tayo mapupunta. So, wag po natin hangarin mapunta tayo sa place nisita. May binigay si God na free will, knowledge and wisdom. May kapatiran tayo pinag-pray, naway prayer ko rin ito dati. Nagkaroon ng legal separation, yung naging asawa natin, kapatiran din natin, hingin ng kagabi, na-pray ko pa rin kagabi. Ang problema, muli nila itinakwil si God. So, paano masasagot ang prayer? Nang magkaroon sila ng legal separation at maging totoo yung maging kaaya-aya yung pagsasama nilang dalawa. Maging katanggap-tanggap kay God. So, hindi na mangyayari. So, useless yung prayer natin. Tinakwil muli si God. Naway wag na po sana ang mangyari. Kawawa po yung soul, kaya nga tayo nandito eh. Ang soul po natin, ang nilalapit natin kay God, ang hindi ang katawang lupa natin. Isaiah states that your iniquities had made a separation between you and your God. Diba tama? And your sin hidden is from you so that He does not help you. Kahit mag-iiyak po tayo sa pagkikag-usap natin kay God, mananatiling tingin. Sige. Why? Bakit? Sa kasalanan eh. Bagaman sinabi ni God, habang kayo nakatapak sa lupa ng kasalanan, kayo ay paulit-ulit nakakagawa ng kasalanan. But, huwag po natin gawing literal. Ay, okay naman pala, Lord eh. Pwede naman pala akong patuloy gumawa ng kasalanan, malilitas din pala. Malamang, papupunta po tayo sa place ni sila. At hindi sa place ni God. Now, Romans 3:23. Romans say, for all have sinned and fall short of the glory of God. So,
walang extended. Parang sa nakaraan, si Hope, yun, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. So, sa atin, wala pong extended. Lahat tayo makasalanan. Dito na po yung mensahe ni God. Jesus paid it all. Ayan, ayan. Napil. Yan. Ayan po. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ay kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa magitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Kamatayan. Magkakaroon tayo ng kamatay simulan nung nagkasala ang dalawa, si Eva at si Adan. Spiritual death, kamatayan, kaluluwa, kamatayan ng ating kaluluwa. Now, ito'y magkakaroon tayo ng kabayaran, kamatayan natin. But, naway, kung magpapatuloy tayo kay God, o dumamatay tayo sa kasalanan, makakaroon po tayo ng pangalawang buhay. Tanong, sino ang eldest brother natin pag napasa atin ang pangalawang buhay? Jesus Christ. Absolutely. Eh? Why? Because siya pong unang-unang nabuhay na maguli na inako yung kasalanan, hindi naman niya ginawa. Sinil niya tayo. Now, once na mapagtagumpayan po natin ang pangalawang buhay, tayo ay kapatid ni Lord Jesus Christ. Dahil siya nga po ang anak ng Diyos Amang Hari. So, yun po natin susubi natin. Kaligtasan po. Kaya nga, huwag natin alisin sa atin ang hope. Kasi kung wala po tayo niyan, bali wala. Pagpunta natin ito sa kanambahan. Useless ang pakikinig natin. At lagi nagiging useless ang pakikinig ng mensahe ni God. Hindi lang po sa kanambahan. Lahat ng panambahan. So, masaya sila nakikita yung mga kabuntahan, di ba? At ang masama pa rito yung mga pansamantalang, yung pangangailangan, hindi ng pangangailangan mula kay God. Pagpus sa tao mismo. Na patuloy siya nakagawa ng panggalamang sa kapwa. Nakagawa po. Now, totoo ang utang, dugo ang bayad. So, sa panahon nila ng mga Israelites, ay ang inaalay nila para malinis ang kanilang kasalanan, magkaroon silang kapayapaan, ay ang pag-aalay ng mga hayop. So, nagsawa na ang Diyos, Panginoon Diyos ay nangamoy dugo na eh. So, at napagtanto ng Diyos ang ari na nagiging masama na ang tao sa mundo. Kaya, ibinigay niya si Lord Jesus sa atin. At tayo'y nagkaroon ng dakilang kaligtasan mula kay God. Binaya isang utang na hindi mo kayang bayaran. So ano tayo papagsamantala rin tayo kay God eh. Kinubos na tayo, pero patuloy pa rin tayo. Walang pinagkaiba dito kasi nagsangla tayo sa pawn shop. Ginto, hindi natin natutubos. Nagkakaroon ng tubo, binabawasan pa kanila ito eh. So pag sa kasalanan naman, pag nagpatuloy tayo sa kasalanan, lalo tayong nalulubog sa kasalanan. At doon sa binabawas na tubo, nasa sa ginto, nababawas po yung pagkatao natin mapunta sa pangalawang buhay. Napupunta tayo doon sa place ni Satan. Anggas ayan, Isaiah, mga nakaraang kasalanan, binayaran. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay pinubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay dumaling dahil sa kahirap na dinanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaya nga mensahe ni God din, yung mga kasalanan natin na ipako na ni God sa krus ng Kalbaryo, at kung makikita natin ang krus Kalbaryo, wala na pong image doon ni Jesus Christ. Ibig sabihin, huwag na natin paklasin yung kasalanan na ipako na doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil nga, nabuhay na maguli si Lord Jesus Christ
at nasa atin na po yung kaligtasan. Pinaunawa ni God, once na patuloy po natin isinasagawa ang ating pagkakasala sa Kanya, patuloy po natin sinasaktan. Tawagin natin, binabalahura, minama, winawalang iya. So patuloy po natin sinasaktan si Lord Jesus Christ. Kaya patuloy din po siya malayo sa atin. Kaya nga sabi nga natin magkaroon tayo ng personal communication kay God. Public at private na makikipag-usap kay God. Public na makikita ito, lalabas sa atin. Hindi natin nalaman ito kung saan lalabas na lang. Yung pagbabago sa ating mga buhay. Ang outcome makikita sa panglabas in public. Now, mga pakikipaglaban ngayong binayaran. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iniingatan ko ang pananampalataya. Tanong, iniingatan po ba natin ang aking pananampalataya? Hindi rin po ako perfectong tao. Minsan nasabihan ako nga, isa ang tawag doon, righteous. Natanggap ko tayo. So, masarap pala pinatatayin kasi ibababa ka talaga. Lahat ng masasamang salita, itutuwa siya. Pero nasa mensahe yun ka papalat kayo binababa, tapos kayo itatas. So, kaya ang positive thoughts ko, mas magandang batuin ang mga negatibong thoughts ng kapwa ko dahil magiging kalalabasin ng positive outcomes mula kay God. Buhat ngayon ay natataan sa atin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ang kanyang pagpapat. So, huwag na tayong dalawang isip. Ituloy, sinulan na natin ito Di ba pag nag-i-exam tayo gusto natin makapasa sa pag-i-exam, magre-review at magre-review tayo Kaso nga lang, may nakahinaan din talaga tayo Mangungopya at mangungopya tayo. Ganun po sa paggagawa ng kasalanan. May kahinaan po tayo Natatangay pa rin tayo sa deception. Pero kung talagang sulit po ang pananampalataya, hindi naman kasi bigla ito Nasa proseso po tayo Kaya nga hindi pa bumabalik si God Bakit ka mo? Marami pa hindi pa nakakilala sa Kanya. Gusto pa ni God, dumami makakilala sa Kanya. Naway, tayo na rin po yun. At sa po ng ating mga pamilya. Now, mga kabigo ang bukas binayaran. Ayan. Santiago 2:1-2. Mga kapatid, bilang mga nananampalataya sa dakila nating Panginoong Jesucristo, dapat wala kayong pinapagpura. Ayon na rin sa naging Bible study, tawag ko, favoritism. So, kakausapin nyo natin, matatagal na. Pero yung mga bago, wala tayong pakit. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may tintong sisiw at nakasuot ng mamahaling damit at dumating din ang isang mahirap na punit-punit ng mga damit. Libi po ang paningin natin sa isa't isa. Kasi naman tayo Bakit? Kinigusto din natin iba sa atin Ba't hindi ako nilipos? So, ganun po. Ganun pa. So, maging pantay po tayo kasi dito na mapapasok na bakit yung pantay-pantay. May nakakilala ko sa room ko mismo sa pagiging anti-Marcos niya. I-play ko ngayon ang vlog. Yung vlogger, pastor, nagbigay ng mensahe doon sa vlog. Minasama yung mensahe. Ang sabi, doon sa mensahe, lahat, doon sa sinabi ng mga anti-Marcos, lahat pantay-pantay dahil doon sa pagpunta ng presidente sa US. Sinisiraan yung Marcos. So, now, nagbigay ng mensahe, yung Balagas, hindi nasama ito ng Ecuador ko. Ang daming sinasabi. Nagsisigaw, inayaan ko lang ang problema. Patuloy ako sa pakikinig, pinakikinig ako sa mensahe ng vlogger. Tapos, nanahimik.
Tapos naging busy, tinitingnan yung ano, yung pala nagsisearch na mensahe ni God. Tapos may nabasa siya. Sakto doon sa sinabi rin ng ano. Nabasa niya, banggang uli, yung mga anak lamang ng Panginoong Diyos, hinihintay ko ang reaksyon eh. Hindi nag-react, walang reaksyon. Ibig sabihin, ito yung sinasabi ko, marami siyang memorized verse, lalo pang natin. Ba't ang tanong, hindi po talaga may sa buhay. Ba't lagi ko po, dilin ko po sa pinagpipig, 10 ng kanyang pamilya. Ang nais niya, may evangelize ang pamilya niya. Ba't ang tanong, paano mo i-evangelize ang pamilya mo kung mananatili kang anti-Christ sa harapan ni God? Kapwa kayo bulag, mahuhulog sa kanya. Amen. Bagat patuloy ko po siyang pinagpipray. Ito yung mabigat yung kaparusahan talaga sa atin. Kung nakakilala na tayo, ba't nanatili tayo malayo kay God? Now, kasalanan at nahihiyan, kahiyang binayaran. 1, 2, siya ay binigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang sa mga kasalanan natin, kundi pati na rin kasalanan ng mundo. So lahat walang exempted. Pat ang tanong, nais ba natin maging exempted sa pagpapatawad ni God? So ito na po natin ang ating puso at isipan, kaluluwa. At higit sa lahat, pag po tayo matutulog hanggat nasa asap. Kasi kung hindi, harap-harapan po tayo gumagawa ng kasalanan sa harapan ni God. Itong panambahan ito, muli natin babanggitin, hospital ng spiritual man natin. Kung tayo nakakatanggap ng pagod sa katawan, tao lang tayo eh. Ipag-pray po natin ito, napapagod din naman natin. Nakakaramdam ng mga takot ay ng antok eh. Ipinag-pray po ito. Kaya nga sabi natin, habang papunta tayo ng panambahan, dapat may galak mo sa ating puso. Ibig pag nagkaroon tayo ng galak sa ating puso, gigising po ang ating diwa. Ang diwa po mismo patuloy mag-work ang Holy Spirit sa pamagitan ng ating diwa, spiritual realm, at makukontrol na po yung katawan lupa natin. Ito kadalasan reklamo ng mga panambahan. Totoo po kasi isang uri ng pagsisinungaling din kay God. Patuloy na pagmamak kay God. Masaktan na po ang dapat masaktan. Tandaan, tupulbig ang salita ni God. Sabi nga ni God, huwag kayong gagamit na matatamis na salita. Mag-iingat kayo sa mga inibilan nang hindi nila ito ikapahamak. Sa isang magulang, kung gusto nating paalalaan magandang attitude ang ating mga anak, sinasaktan natin din, nagagawa natin saktan para lang maituloy siya. So, ganun din po natin. Kaya nga tayo kailangan natin magkaroon ng communication tatlo Holy Spirit, spiritual na, yung katawan lupa po natin. Now, impyerno, binayaran ng buo. So, swerte po natin. Spoiled tayo kay God eh. Lalo na nagiging-spoiled kasi patuloy tayo nagtatampi sa mga kasalanan. 562 mahigit kasalanan. Matthew 5:29-32. Kaya kung ang kanang mata mo ang sangi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buong katawan mo ang itatapon sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ay sangi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buong katawan mo ay itatapon sa impyerno. Nangyari po ito sa akin eh. Pakita mo. Ang pagpapaliwanag po kasi rito, napagtanto na tayo nagkasala. Backslide. Itinatawag ko na late bloomer. Kung saan ako nagkasawa, 29 ako nagkasawa eh. Kung saan ako nagkasawa, pag ang prayer ko, bigyan ako ni God ng magandang pamilya. Pag ito, sinuway ko. Pag
leader. Kaya nga ito. Now, napag-isip ko, kung patuloy ko nagagawa ng masama, minsan nasasaktan ko na po eh. Lord, sabi ko hindi ito ang buhay na ginusto ko, Lord eh. Ito yun. Lord, kung hindi po talaga, Lord, ayaw ko na ipagpatuloy na gagawang kasamaan sa asawa ko. Na kung papayagan niyo po kami, separate. At yun, naibigay sa akin. At ang tanong, may mensahe rito eh. Putuli, kagawa lupa, sinabi rin kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangan bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sexual na moralidad. Hindi ko alam kung nung sinabi niya sa akin na maghiwalay kami, ay may karelasyon na siya. Kung may karelasyon siya, pasok ako roon, hindi ako magkakasala, pero hindi mo nasabi. Bakit? Akong pinagsimulan ng kasalanan. Nasaktan ko yung asawa ko eh. So parehas kami nagkaroon ng kasalanan. Now, ang sabi ko, kaya dito pumasok, napatutok na dito pumasok na hindi pala ang karunungan natin, baliwala kay God dyan eh. Dahil inisip ko, para mapabuti ako, bigyan ko ng laya ang asawa ko. Pinayagan ko po. Nagpaalam pa sa akin eh. Di ba, kung katawang tao, mabait akong tao, pero masama po akong tao. Binugaw ko yung asawa ko eh. Mali ang pagkakaintindi sa mensahe. Sa pagiging Diyos ni God sa akin, mali yung pagkakaintindi ko. Nung nabasa ba ito, on the spot, humingi po ako ng kapatawaran kay God. At doon, at sinumang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. So, kaya na kanina binanggit natin, may kapatiran tayo na gusto niya ma-separate, maging legal separation. Ano na yata? Ano rin, no? Divorce, yun. Matutubad sana yun eh. Kaso nga lang, problema, muling itinakwil sila. So, nakakaloko pa gano'n. So, mananatili sila sa kasalanan pa gano'n. Kasi, mabagan mo lang ang kasalanan pag tinakwil mo ng polisi, Lord Jesus kayo sa buhay mo. Tinawag ka na eh. Tinawag na tayo. So, now, tinatakan at walang hanggan na pinagtibay sa pamagitan ng dugo ng anak ni Jesus Christ. So, Matthew, bigyan mo ang sa iyo'y humingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Pasok din po sa akin to. Huwag yung sabihin na lahat ko pinagmamalaki sa sarili. Hindi po ito nangyari po talaga eh. Dahil sa 1 buwan wala akong work, isa na rin ang pakainin ng kapatid ko, maging yung suporta ko sa anak, wala na. At dahil sa doon, hindi po tayo ligad, magbalik doon, at doon tayo umiyak sa panambahan ng Katoliko. Ibilinis tayo ligad sa loob ng 8 buwan. At ang kailangan ko, kung ako'y papayagang mag-abroad, ang magiging trabaho ko, mas hinit. At Lord, kung hayaan mo, doon mismo ako sa airport mismo, pupunta ako bilang masin. Nangyari doon, nalaman ko sa naging kasabayan ko. Isang kumpanya, pero ibang ano. Ang sabi sa akin, doon kami mismo mag-work sa airport. Anong airport? Sabi ko. Sabi niya, yung bababa mong airport, doon kami mismo mag-work. So, doon sa akin, sinagot nila ang prayer ko. Ang sabi ko, Lord, bilis niyo na ako eh. Nais ko rin i-share ang blessing ninyo sa akin sa kapwa ko. Nagkaroon ko ng katupang. At di yung sinasabi natin na part-time job, unang-unang trabaho ko po, 2 araw pa lang, part-time job na kagad, walang ikama. Ganun sila. Ang mali ko lang, pagkukulang ko, hindi ako bumili ng malaking sahod. Dahil ang license ko lang, makapag-abroad, makapagpatuloy magsuporta sa akin. So, ganun sila eh. Kasi dun umiyak ako sa harapan ni God, sa mga Katoliko ko yun ha. Sabi nga God, kahit saan niyo ako hanapin,
Saan man kayo naroon, ano man yung ginagawa, ako'y nasa iyo. Mapapakinggan ko ang pagtawag ito sa akin. Balance remaining zero. Zero balance po ang ating mga kasalanan kay God. But paano mangyayari ito? Balikan natin yung kanilang mensahe ni God. Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus Kristo sa ating Panginoon. So huwag muna tayong pagmatigasan na ating mga diwa, puso, kaluluwa, kay God. So, mapala din na napakinggan ko nung napakit dito na naghahanap silang panambahan. Ako din po yun nangyari po sa akin. Malamang yung kapatid na naghahanap ng panambahan, pakatayuin din niya dito sa harapan. Yung tawag doon, discernment, magpagamit kay God. Walang imposible kay God. Kung ang panambahan mismo ni God ang hinahanap ng isang kaluluwa. Baga masabi ni God, hindi kayo ang naghahanap sa akin, bagkus kayo ang tinatawag ko. Ibig sabihin, pinakinggan niya ang pagtawag ni Lord Jesus Christ sa kanya. Ganun din po sa akin nung tinatawag ako ni Lord Jesus Christ. Lahat winaksi. Karanasan ko mga babae. Yung sa likod, hindi ito ang buhay na gusto ko, Lord. Kaya doon pumasok yung puturin yung mga katawan, yung mga sangkap ng katawan para huwag kang mapahamak yung kaluluwa ko papahamak. So now, kung ikaw ay naligtas, kung ikaw ay naligtas, mga taga-Galasya 2:21, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na. Ito ang tanong, nararamdaman po ba natin ito? Na pinangungunahan na po tayo ng Holy Spirit. Sabi nga ni God, patuloy nag-work sa inyo ang Holy Spirit kung tatarima kayo sa akin. Huwag na po natin pagmatigasin ang ating mga puso, kaluluwa kay God. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang karanggandahang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay. Ibig sabihin mga kautusan tao to. So dapat sumunod tayo sa batas mismo ni Lord Jesus Christ. So mahirap sa atin na nasa ano tayo ng kasalanan, pero unti-unti babaguhin ni God. Walang matigas sa puso at hindi napalambot ni God. Kung yung hari pinatigas ng puso, nagawa ng patigas ng puso para lang maipakita yung 10 himala sa katawan ni Pero at sa katawan ni Moises. Patitigas pa rin ang ulo ng mga Israelite. Patitigas talaga. Now, conclusion po tayo. Ay, keluar pala. Ay, conclusion po tayo. Ito yung gusto ng kapaligan natin sa kabuhay. Huwag niyong gugustuhin ito, ha? Kasi baka mamaya maging conclusion ang buhay natin. Okay lang, kung conclusion, bigla tayo po rin. Diba? Laking ano. Yung lagi kong prayer, mapasama tayo sa rapture. Hindi na natin sapin ng Great Tribulation. Nabigat ko yung Great Tribulation. Kaya magpatuloy. Ibig sabihin, mapagtagumpayan natin ang provision na ibinigay na sa atin ni God. Nung tayo nagpanik doon sa Kanya, kilalanin natin siya na dakilang tagapagligtas natin. Conclusion, Evangelyo. Yes, Evangelyo. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, pinilibing at muling nabuhay sa ikatlong. Tanong, ay 3 araw pa lang. Yes. Tanong, wala. Magkakaroon ba tayo ng katagumpayan na magkaroon ng kaligtasan kung si Lord Jesus ay hindi nabuhay? Ang una nabuhay si Diyos. Si Diyos, yung sa isda. Jonas. Dito mapasok yung mensahe ni God. Magagawa ng tao yung nagawa ko. Ibig sabihin, wala pa si Lord Jesus Christ, nagawa na ni Jonas. Pinag-iisip ko doon kasi, si Jonas kaya patay doon sa loob o natutulog? Buhay. So
Kasi pinapasok gulo sa 3 araw ni Lord Jesus Christ. Namatay si Lord Jesus Christ. Kung sabay, nagpapatuloy pala si Lord Jesus Christ sa Hades. Buhay. Para yun, nalinawan na po ako. Salamat sa knowledge and wisdom bigay niyo po sa akin. Now, yes, challenge po tayo. Naubos na ang utang mo, ang iyong kawalang hanggan na nasa linya, ano ang gagawin mo sa regalo? Ito. Now, mga taga-Episo 6, 7, 8. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon. Walang pagdadalawang isip, pusa. Huwag kayong pumunta dito sa mga kaibigan natin, sa utang na loob, may nagtatransco, sa utang na loob, mababait yung pastor, sa utang na loob na may mga kaibigan ako. Hindi po tayo maliligtas sa bawat istate. Bagtos kay God mismo, nakatune in lang po talaga ating isipan. Lagi natin isipin, God, kayo ang pinunta ko sa panambahan. After panambahan, doon, kayo po rin manguna sa bawat isa amin. Magkaroon ng communication sa pamagitan po ninyo pangunahan niyo po kami. Ibig sabihin, iwawaksin namin makamundong bagay. Kaya magandang kausapin nyo natin, Sister Dorothy. Kasi nakatune ito sa amin side ni God. Hindi ko na makausap kasi English. Iyon po yung kahinaan ko. English. But, ay, wag na mga kasama tayo kayo, right? Now, yes, how to react sin? Yes. Pwede po tayong tumayo panandalian. Siyempre, kakilipat din kagabi ng ating prayer meeting. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. How to react to sin. He provide us with a great example of how to react when we sin. After committing adultery with Bathsheba and trying to cover it up by murdering her husband, David's sin was exposed by God through Nathan the prophet. David was devastated by his sin and he fled for God's mercy. Yes, Lord God, have mercy on me. According to your abundant mercy, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgments. So, basahin na lang natin itong verse. Actually, hindi talaga verse ang tawag dito kasi ito witness the kay God. Kakaiba sa mga book. So, every sin We should acknowledge our sins before God and pray for forgiveness like David. We should understand sin is primarily against God, but other people made in the image of God are also harmed. Although our sins may have negative effects on our relationships and society, sin ultimately affects our relationships with God by causing estrangement of Yeah. Yes, salamat Lord sa pagkakataon nito. Bagamat kami nasa lupa ng kasalanan, paulit ko sa pinagkakawa ng kasalanan. But Lord, kami nakakilala na sa inyo ay madali po kayo humingi ng kapatawaran ng puso. Hindi na po namin mananatiling matigas ang puso namin sa inyo. Salawat naman ang short visit po ninyo sa amin. Ako sa pagkalima po namin sa inyo na hindi masayang ang kaligtasan na ibinahagi na po sa amin, may 2,000 may ligat na pa. Ay tumingin po talaga ang aming sign po sa bawat isa. Sa buwan po namin 2,000. Lord, pagkakatao kami, ba't kayo ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari?
Kakapanangkot na ninyo ang mga puso ng Diyos. Masasako, may kukulong niyo po kami sa inyong kaluguran, kagalakan ng Diyos. Pagiging anak niyo po ng Diyos ang mga hari sa amin. So, magkita niyo Diyos kayo. Patuloy na mag-work ang Holy Spirit niyo po sa bawat isa sa amin. Hanggang sa kami huling hinangapo. Salamat sa katagumpayan ng mga po, Lord. At ito po sa mga dalangin. Salamat pagkakita ko sa inyo at pagsangkat sa pangalan po na yung halagutong na Antichrist. Maging sa walang samang paggabay ng Holy Spirit sa bansari o Diyos ng Mari. Amen. 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 Makakaupo muna tayo mga kapatid. Praise God. Maraming salamat po Kuya Mari. Na-bless po ba ang lahat sa mensahe ng ipagkakasama nito? Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Pinaalala na naman sa